Anong karapatan mo para saktan si Amor? Sir Lucas, biglang inawat ni Linda at Leia ang binata dahil kung pababayaan nila ito baka mapatay pa iyon ni Lucas. Ilayo niyo sa akin ang babaeng yan? Bulyaw ni Lucas matapos niyang pagbuhatan ng kamay si Liza. Sa buong talambuhay ni Lucas, ngayon lang siya nakasakit ng babae. Hindi dahil ugali nito ang manakit, kung hindi dahil kinakailangan upang matauhan at bumalik siya sa realidad ito. Laging si Liza ang wala sa tamang hulog, ngunit hindi rason ang pagkalasing nito upang saktan ng ganon si Amor. Halos patay niya na ito sa sakal sa leeg. Nawala ng lakas si Liza kaya't napaupo na lang ang dalaga sa sahig at di na to ng laban ng talian ni Linda at Leia sa kamay si Liza. Dali-dali din binuhat ni Lucas si Amor pahiga sa sofa tsaka inasikaso ang dalaga. Nagkaroon ng marka ang leg ni Amor kaya kinakailangan na magamot iyon. Tumawag na rin ng pulis at doktor si Lucas na ipaalam ang nangyari sa kanyang pamamahay. "You are safe now," wika ni Lucas sa kaniyakap si Amor. Samantala, "Demonyo ka talagang babaita ka. Halika rito. Hindi pa ako nakakaganti sa yung buwisit ka." "Linda, tama na yan." "Shit kasi siya, Leia eh. Nakita mo itsura niya kanina? Parang sinasaniba ng 10 demonyo. Sa sobrang lakas ng bisit na yan, hindi man lang natin nagawang awatin. Mabuti dumating si Sir Lucas." "Linda, tumahimik ka na nga. Ang liit mong tao pero ang ingay-ingay mo." "Pasensya na po, Sir Lucas." Napapabuntong hininga na lang si Lucas. Maya-maya, nilapitan siya ng isang detective para tanungin sa nangyari. "Naabutan ko na lang ganong eksena. Si Miss Amor makakasagot ng mga katanungan ninyo but for now, kailangan niyo munang magpahinga." Medyo nag-alanganin ang detective na magtanong. Sa palagay mo ba may kinalaman pa rin to sa mga previous na pangyayari?" Tiningnan ni Lucas ang detective sa mga mata. At gusto kong matapos na ito at hindi na masundan pa. Susunod ako mamaya sa presinto para rapin si Miss Montales as Amor lawyer." "Maraming salamat, attorney. Tatawagan ko na lang kayo kapag nagsalita ng suspect sa nangyari. Sa ngayon, mas kailangan ka ni Miss Contreras. Mauuna na kami, attorney." Kinagabihan nagising si Amor, nakatabi si Lucas. Bumaling ang dalaga sa side table saka tinignan ng oras. 10:00 ng gabi. Maya-maya gumalaw si Lucas dahilan na magising siya. Dahan-dahan siyang bumangon na makita si Amor, nagising na rin ito. "Kamusta ang pakiramdam mo?" Natuon ng tingin Lucas sa leeg ni Amor na namumula. Akma niya yung hahawakan ng kunin ni Amor ang kamay niya. "Ayos lang ako. Masakit lang ng kaunti gawa ng pagkakasaka ni Liza kanina." "Nasaan na pala siya?" Inalalayan ni Lucas si Amor na maupo at sumundig sa headboard ng kama. Hinawi ng binata ang buhok nito sa harapan at nilagay yon ni Lucas sa likod ng tenga. Nasa presinto na siya. As of now, ayaw niyang magsalita. Hindi naman pinipilit ng crimes unit dahil baka magwawala na naman ito. "Ganun ba? Sina Linda at Leia? Nasa kwarto na nila. Wag mo na rin silang alalahanin. Ayos lang din sila. Magtetestigo sila sa nangyari sa'yo." "Lucas, patawad kung umabot pa talaga kami sa puntong di naman dapat mangyari. Hindi ko rin inaasahan ng mga narinig ko mula kay Liza ang mga revelasyon nito kung bakit nagkaganon siya. Naaawa ko sa kanya." Napabuga ng hangin sa kawalan si Lucas. "Naaawa ka pa sa kanya? She almost killed you. Naaawa ka ba rin?" Sunod-sunod naman tumango si Amor. Kinuwento lahat ni Amor kay Liza kung saan at paano nagsimula ang galit at inggit nito. Patay na patay pala siya sa'yo. Pinagpapantasyan ka pala ni Liza, Lucas. She's a crazy psychopath. Hindi ko napansin yun. May lihim na pagtingin pala siya sa'yo. Tatawa-tawang sabi ni Amor. Maya-maya tumikom din ang bibig nang titigan siya ni Lucas. "Sorry naman." Aniya, tumahimik. "Bukas pupuntahan ko siya. Gusto mo bang sumama?" Mabagal bago nakasagot si Amor. Gusto ko rin siyang makausap. Ang dami kong katanungan sa kanya, Lucas. Hindi ko pa rin kasi kayang paniwalaan na kaya niya palang gumawa ng ganoon sa akin. Let's visit her tomorrow. Don't worry. Now she will pay for her sins. Do you in persons? Nga pala, si Joseph, wala pa rin bang balita sa kanya? The truth is, he escaped, and Elena was with him. It was found out that Liza also planned everything. Tila nagulat si Amor sa narinig nito kay Lucas. Nagtataka kung bakit kasama ang inay Elena nito at ano nga ba ang koneksyon nila sa isa't isa.
Inay Elena? Teka, bakit magkasama sila? Inay Elena? Teka, bakit magkasama sila? Hindi mo pa alam na magkakilala sila? Alam mo naman na nagtatrabaho si Elena sa nightclub, hindi ba? Well, ganito kasi yon eh. Si Elena ang nagtatrabaho sa nightclub. Nagkaroon ng malaking utang mga magulang ni Joseph. Matagal na panahon na yon. Ngunit dahil tinakbuhan ni Elena ang utang nito sa pamilya ni Joseph, sa iyo niya sisingilin ng lahat. Naging mahabang paliwanag yon ni Lucas kay Amor na hindi niya lubos paniwalaan. Subalit, matapos magkwento, may inamin din si Amor kay Lucas. That day na nagkaharap tayong tatlo sa lumang gusali, bago yon nagkausap muna kami ni Joseph at sinabi niya sa akin ang lahat. Kaya yung araw na yon, magbabayad ako 1,000,000 ang hinihingi ni Joseph sa akin kapalit ng pananahimik niya. Wait, what? 1,000,000? Saan ka naman kumukuha ng ganun kalaking pera, Amor? Nagibit balikat lang ang dalaga. May pera ako, may savings ako sa bangko. Wala ka atang bilib pagdating sa ipon? I didn't say anything. Well, kung maalala mo noon, nangako ko sa aking sarili na nakapag-ipon din ako ng sarili kong pera. Hindi na ako aasa pa sa pera mo. Yeah, I know. Ni hindi mo man lang ginalaw ang perang iniwan ko sa'yo. Imbes nagtrabaho ka at lumayas sa mansyon. Hindi ako lumayas, Lucas. Nagpaalam ako ng maayos sa pamilya mo. Pero sa akin, hindi ka nagpaalam? Hindi ka nagsabi at higit sa lahat, nagtago ka pa. Nangyari na, ibabalik pa ba natin? Hindi sumagot si Lucas. Imbes, iniba niya ang usapan dahil alam ng binata na hindi siya mananalo kay Amor. Babae raw ang palaging tama. You need to take a shower. Wika ni Lucas matapos na maghapunan ang dalawa. Isang araw ka na hindi na nakakaligo. Nangaasar na sabi pa ng binata kay Amor. Kaya ko na, Lucas. Napakapit si Amor sa leeg ni Lucas nang bigla siyang buhatin ng binata. Tatawa-tawa si Lucas dahil nakasimangot na si Amor sa kanya. Pagkapasok ng banyo, maingat na ibinaba ni Lucas si Amor at saka tiningnan sa mga mata. Hindi naman nagpatalo si Amor. Nilabanan ng dalaga ang matatalim na titig ni Lucas sa kanya at ganon na lamang kabilis ang paghawak ni Amor ng galit halik sa labi ni Lucas. What was that? Nakangiting sita ni Lucas. Ayaw mo? Hindi ko sinabi na ayoko. Tsaka niya ulit binuhat si Amor at pinaupo sa ibabaw ng malapad na lababo. I want more than that. Tsaka sinakop ni Lucas ang mga labi ni Amor. Nakagapos sa mga braso ng dalaga sa leeg ni Lucas at ang mga binti nito nasa likod ng mga binti ni Lucas. Gustong magwala ng sarili ngunit mas pinili nitong wag na lamang dahil habang patagal ng patagal at pabilis ng pabilis, kakaiba na ang nararamdaman niya doon, kiliti at pananabik. Binuksan ni Lucas ang shower. Doon sa ilalim ng malalim na tubig na tumatagas, pinagsaluhan ng dalawang taong nagmamahalan ang mainit na gabi. I want more. Namamaos na wika ni Lucas saka binuhat si Amor papalabas ng banyo. Ang planong maliligo lang sana na uwi sa mainit na pagsasalo ng mga katawang lupang uhaw sa pananabik. Ipagdasal natin na mabubuo siya. Kaya naman sa malasirkos mong galawan kung di mabubuo ang junior mo. Hinalikan ulit ni Lucas si Amor sa labi. Thank you. And also, let's get married, Amor. Sa ilalim na makapal na kumot, nag-aya si Lucas kay Amor na isang kasal. Hindi yun inaasahan ng dalaga dahil wala sa mukha ni Lucas sa mga oras na yon ang magyayaya ng kasal sa kanya. Kasal na kaagad? Why? Okay, proposal muna kung ayaw mo ng... Naputo lang sinasabi ni Lucas nang halikan siya ni Amor sa labi. Nakangiti ang dalaga na tumango. Oo, magpapakasal ako sa iyo, Lucas. Hindi naman nagsalita si Lucas, basta lang din siya ngumiti at niyakap si Amor. Thank you, sweetie. I love you. Mahal din kita, Lucas, kahit nasa kalagitnaan pa tayo ng krisis. Krisis? What do you mean crisis? Pinaliwanag naman ni Amor kung anong ibig niyang sabihin. Nang maunawaan, sunod-sunod naman na tumango si Lucas. Tomorrow pupuntahan natin siya at alamin din natin kung nahanap na ba nila ang lokasyon ni Joseph. Don't worry, Amor, magiging maayos din ang lahat. Kinabukasan, maagang nagising ang dalawa na may matamis na ngiti sa labi. Masayang pinagsaluhan ng simpleng almusal na inihanda ni Linda at Leia.
Nang matapos, dali-dali ding nagpaalam sina Lucas at Amor sa dalawang magkapatid. Nasa labas na sila ng main gate nang may naalala si Lucas. I forgot my phone. Kukunin ko lang sa kwarto. Hintayin mo lang ako rito, Amor. Bilisan mo. Dali-dali namang lumabas ng sasakyan si Lucas. Mabilis ang lakad pabalik sa kanyang bahay dahil ayaw niya rin naman maghintay si Amor ng matagal. Habang abala ang dalaga sa kakascroll ng telepono nito, hindi niya na pinansin ang pagsarado ng pinto ng driver's seat. Ang bilis mo naman, Lucas. Natigilan si Amor pag-angat ng mukha nito dahil hindi si Lucas ang pumasok sa driver's seat. Long time no see, Ina. Na-miss mo ba ako? Joseph, paanong... Akmang lalabas ng sasakyan si Amor nang dali-daling ilak na Joseph ang pintuan nito. Natataranta sanang dalaga nang magbanta si Joseph sa kanya. Subukan mong sumigaw o magwala. Baka tuluyang tata sa pagkakataon ngayon, Ina. Anong kailangan mo, Joseph? Bakit hanggang ngayon ayaw mo pa rin kaming patahimikin? Tumahimik ka. Nakita ni Joseph na papalapit si Lucas, kaya naman dali-dali nitong binuhay ang makina at pinaharurot nang makita si Lucas na nasa gilid na ng sasakyan nito. Amor! Lucas! Sinubukan pang habulin ni Lucas ang sasakyan, ngunit dahil mabilis ang pagpapatakbo ni Joseph, hindi niya na to kaya pang abutan. Napaluha na lamang si Amor nang mabilis mawala sa paningin niya si Lucas. Joseph, tigilan mo na mga kalokohan mo. Parang awa mo na. Awa? Siya ba hindi nagkaroon ng awa sa mga ginawa niya sa akin? Ang kapatid ko, si Liza. Sa paningin niyo ba makakalabas pa siya ng kulungan dahil sa ginawa ninyo? Joseph, tama na. Pakiusap. Tigilan mo na to. Sumuko ka na habang mababa pang ipapataw nilang kaso sa'yo. Binalingan ni Joseph si Amor. Matatalim ang mga titig na animo, matutulis na mga punyal na bumabaon sa mata ni Amor ang mga titig na yon sa kanya. Hindi ko kayo bibigyan ng katahimikan at hindi ako titigan hanggat hindi ko mapapatay ang isa sa inyo. Bumalik ang tingin ni Joseph sa daan. Maya-maya ay may nakasunod ng police patrol na naghahabol sa kanya. Napamura si Joseph dahil doon. Joseph, nagmamakaawa ako sa'yo. Tigilan na natin to. Sumuko ka na, pakiusap. Kung ano man naging kasalanan ko sa'yo, humingi ako ng kapatawaran. Shit, kapatawaran na yan. Walang magpapatawad. Lahat tayo maiimpyerno. Joseph, narinig mo ba ang sinasabi mo? Oo, rinig na rinig ko at wala akong pakialam doon. Mamamatay tayong lahat? Joseph! Pabilis ng pabilis ang takbo ng sasakyan nila. Wala nang pakialam si Joseph kung makakabangga man siya ng ibang sasakyan o hindi. Wala siya sa tamang katinoan dahil nilamon na rin siya ng galit at puot sa kanyang puso at isipan. Sabay-sabay tayong mamamatay, Ina. Aniya at bigla na lang niyang niliko ang manibela ng sasakyan at inihulog niya yon sa bangin. Bagaman naging alerto si Amor, inagaw ang manibela, biglang liko dahil sumemplang ang sasakyan sa gitna ng hagdan at pagulong-gulong ito. Joseph, wag! Mamamatay tayong pareho, Ina. Hindi binitawan ni Amor ang manibela kahit nang sasakyan ay pagulong-gulong sa gitna ng daan. Saka na lang nabitawan niyo nang pareho silang nanlalabo ng paningin sa loob ng kotse na nagsisimula ng gumawa ng apoy. Lucas! Mahinang tawag ni Amor sa pangalan ni Lucas nang may nakita pa siya na parang may taong tumatakbo papalapit sa kotseng sinasakyan niya. Lucas! Huling tawag ni Amor bago natuluyan na pumikit ang mga mata. Amor? Amor! Sir, lumayo ho muna kayo. Shit, nasa loob si Amor. Sir, delikado po. Kung ayaw niyong tumulong, umalis kayo dito. Sir, sasabog na ho ang kotse. Hindi! Amor! Kumaripas ang takbo si Lucas patungo sa kotseng nag-aapoy na sa harapan. May ilang kapulisan na pinipigilan siya, ngunit hindi nila maawat ang lalaking nagwawala. Sir Montenegro, kami na po ang bahala. Shit! Kanina pa kayo nagsasabi na kayo ang bahala. Pero sir, umalis kayo dyan. Amor! Hindi na ininda pa ni Lucas sa naging sugat nito sa braso dahil sa amoy. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit hindi niya napagtagumpayan yon dahil masyadong nayupi iyon. Maya-maya may humila kay Lucas, mga rescuer kaya naipalayo si Lucas. Kami na, Sir Montenegro. Sinira ang bintana, maingat nilang nilabas si Amor ngunit nahirapan din dahil naipit ang magkabilang binti ng dalaga.
Dugoan ng ulo, sugatan ng braso. Nang mapagtagumpayan na mailabas si Amor sa loob ng sasakyan, dali-daling nag-rescue ang medic upang bigyan ng pangunang lunas. Nanginginig sa takot at iyak si Lucas nang makita ang sitwasyon, kalagayan ng dalaga. Hawak-hawak ang kamay ni Amor at binubulungan na lumaban. Please hold on Amor. Maya-maya ay nilipat na rin si Amor sa stretcher at saka pinasok sa ambulansya. Sumama si Lucas na hindi pa rin naaalis sa mga tingin sa dalaga. Luha at labis-labis na takot ang bumabalot kay Lucas sa mga oras na yon dahil pababa na ng pababa ang heartbeat ng dalaga. Pagdating ng ospital, dali-daling itinakbo ang stretcher sa operation room. Sir, hanggang dito na lang po kayo. Please, save her. I'm begging. Standby lang po muna kayo. At kami na hong bahala sa pasyente. Please. Tsaka lang naupo sa sahig si Lucas nang iwan siya ng nurse sa entrance ng operating room. Napatungo siya at hindi maitago ang mga luha na lumalabas sa kanyang mga mata. God, please, save her! Mahinang sabi ni Lucas sa kalumuhod. Lucas! Kumaripas ang takbo ang pamilya Montenegro kay Lucas. Baka sa ekspresyon ng mga mukha na labis-labis na pag-aalala nila sa dalawa. Mom, Dad, si Amor. Stay strong, iho. She'll be fine. Wika ng ina at sa kaniyakap ang anak. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag hindi siya magising. Kung hindi ko sana siya iniwan sa kotse kanina, hindi mangyayari ang ganito. It's not your fault. Walang may kasalanan sa nangyari. Wika ng ina. Maliban sa hayop na Joseph na yon, tutuluyan ko na talaga siya kapag nabuhay pang bisit na yon, Angel ni Tyron. Tahimik lamang ang ama hanggang sa dumating na ang mga pulisya para kumuha ng panayam mula kay Lucas. Judge Alfredo Montenegro, magandang araw po. Please, not now. As you can see, wala pa sa hulog ang anak ko para magbigay panayam o pahayag sa inyo. Nasa OR pa si Miss Contreras at hindi pa alam ang status niya. Pasensya na po, Judge Montenegro. May importante pa po kaming pakay kaya nandito po kami. Tungkol nga po pala kay Dr. Alvarez, dead on arrival na po siya nang isugod din siya dito. Is that so? What about his sister, si Liza Montales? Tungkol naman po dyan, ayaw niya po talagang magsalita. Panay ang pananahimik nito sa isang sulok. Ang pwede na lang po talagang gawin, ilipat na po namin siya sa Mandaluyong. Hinihintay na lang po namin ang opinyon ni Attorney Montenegro kung itutuloy niya pa rin ang pagsampa ng kaso kay Miss Montales. Napabaling ng ama sa anak na si Lucas. Nakaluhod na nakatungo pa rin ito, tahimik na umiiyak. Napabuntong hininga naman ng ama nang bumalik ang tingin sa mga pulisya. Let's talk about this some other day. As of now, please give us space na lang muna. Saka na kami magsasalita kapag may maganda ng balita tungkol kay Miss Contreras. Maraming salamat sa inyong pagpupursige. Walang anuman, Judge Montenegro. Mrs. Montenegro, mauuna na po kami. Nakakailang hakbang na ang mga pulisya nang habulin niyo ni Tyron. Sir, sandali lang. Yes, Sir Montenegro. May balita rin ba kayo kay Elena Contreras? Magkasama sila ni Joseph nang mawala. Baka po pwedeng paki-update ho sa kanya. Baka kasi pagkatapos ito ay may kasunod pa. Huwag po kayo mag-alala, Sir Montenegro. Ang crimes unit na po ang bahala kay Ginang Elena Contreras. Babalitaan ko na lang po kayo kapag may signal na. Maraming salamat ho, Chief. Ingat po. 2 oras ang nakalipas, lumabas ang doktor mula sa operating room. Kagad din kinausap ang pamilya Montenegro sa resulta ng kalagayan ng pasyente na si Amor. She's safe now, but sad to say parehong binti niya ang nagkaroon ng problema. Dahil sa malakas na impact ng pagkakaipit ng binti nito, temporarily hindi mo na siya makakalakad. Ililipat na lang namin siya sa kwarto niya at makakapagpahinga ng maayos. Ano, Doc? Hindi na makakalakad si Amor? Hindi makapaniwalang salita ni Lucas. I didn't say na hindi siya makakalakad. Panandalian lang naman. Kung tutulungan niya ang kanyang sarili, may posibilidad na makakalakad siya ulit. Panandalian? Hanggang kailan ba ang panandalian na yan? Angel ni Lucas. Nakaalalay na ang ina at kapatid nito sa kanyang likuran. Pinapakalma. Okay, to tell you frankly, may magkabilang binte ni Miss Contreras ay nabali ang buto. Kung papayag kayo na lagyan ng bakal ang binti niya, wala namang problema. Ngunit mapapalaki ang gastos. Do all you can. If you can't tell me, I will take her to another country and treat her there. Don't give me your shallow excuses. I can afford to pay even that much.
Lucas, kumalma ka muna anak. Mom, ang dami niyang sinasabi. Look, calm down, okay? Sumagot na ang ama sa usapan. Do all you can, doctor. Ang kailangan namin, mailigtas, mabuhay, at makalakad si Miss Contreras. Salita ng ama ni Lucas sa doktor nang tatango-tango na ito. Right away, Judge Montenegro. Bigyan niyo na lang kami ng 3 araw para ihanda ang panibagong operasyon namin sa kanya. Nasa amin ang consent, doktor. Maraming salamat. Please excuse me, magpapatawag lang ako ng general meeting para sa agenda na to. Tumango lang si Alfredo. Maya-maya humarap to kay Lucas at kinabig ang balikat. She'll be fine. Ilang minuto lang nilabas si Amor sa operating room. Kaagad din dinala ang dalaga sa kanyang kwarto at pagkatapos inayos ang higaan. Hindi makapaniwala si Lucas maging ang pamilya nito na darating sa ganitong punto ang buhay ng dalaga. Halos madurog ang mga puso nila sa kalagayan ni Amor. Paring may benda ang binti, maging sa ulo, at ang kanang braso nito ay may arm protector dahil may nabaling buto din sa parting iyon. Mom, Dad, Tyron, I will stay here. Sorry for bothering you guys, but thank you. Why are you sorry? We're here to protect you and Amor as well. We're family and we love you, son. Mom, you have a 3 business trip, but you chose to stay with us. Lucas, ano ka ba naman anak? Siyempre uunahin pa ba namin yon kaysa sa inyo? Mas mahalaga kayo ngayon. Ang ina na si Celeste. Ang trabaho nandyan lang naman eh. Mas importante pa rin kayo sa amin, Brad. Si Amor, alam mo naman, mahal ko yan. Kaya hindi po pwedeng wala kami dito. Si Tyron. Don't worry son, we are not leaving. Saad ng ama. Labis-labis ang pasasalamat ni Lucas sa binibigay na suporta sa kanya ng kanyang pamilya. Simula ng unang araw, hindi sila nito pinabayaan, ngunit nagpumilit din si Lucas na umuwi ng Monson at magpahinga rin ang mga ito. Marami na rin nagawa ang pamilya ni Lucas sa loob ng 1 araw na yan, kaya nakiusap siya na kung pwede magpahinga na rin sila. Sumang-ayon naman ang mga ito, ngunit babalik din kinabukasan dahil gusto nila na makita si Amor. Kasalanan ko kung bakit nasa ganyang estado ka ng buhay mo ngayon. Kung di lang sana kita iniwan at tinayaan na lang telepono na naiwan, wala ka sana ngayon dito. Amor, patawad. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Hindi. Buong gabing hindi natulog si Lucas kakabantay kay Amor. Maya-maya panay ang silip ng binata kay Amor dahil ayaw magpahinga ng katawan kahit pagod na ito. Kumuha ng single sofa si Lucas at nilagay niya iyon sa katabing kama. Gagawin kong lahat, makalakad ka lang ulit. Araw-araw kong pagbabayaran na iniwan kita mag-isa sa kotse. Hindi may tanggi ang mga luha sa mata ni Lucas. Hindi niya magawang kumain man lang nang sa gayoy malagyan ng pagkain ng sikmura. Pinaparusahan ng sarili sa trahedyang hindi niya naman kasalanan. Alas 4 na madaling araw na nakaidlip si Lucas. Naalimpungatan lang to nang tumunog ang life machine ni Amor dahilan mataranta si Lucas. Amor? Kaagad napansin ni Lucas ang paggalaw ng hintuturo ni Amor, kaya imbes tumawag ng doktor, nilapitan niya ulit si Amor at naghintay na ilang minuto. Dahil alam niyang magigising si Amor anumang oras. Ilang saglit lang, dahan-dahang dumilat ang napupungay ng mga mata ng dalaga. Labis-labis ang pag-aalala nang tingnan ni Lucas si Amor sa mga mata. Luha at samot-saring emosyon ang naroon. Amor, do you recognize me? Hindi sumagot si Amor imbes inangat ng dalaga ang kaliwang kamay. Kagad din namang sinalo ni Lucas yon at magaang pinisil. I am here. I'm here, Amor. Lucas? Mahinang tawag ni Amor sa kanya. I'm here. What is it, sweetie? Nilapit ni Lucas sa mukha nito sa mukha ni Amor. Maya-maya may sinabi to na nakapagpaluha kay Lucas. Hindi ko maramdaman ang mga binti ko. Parang tinamaan ng matulis na punyal ang dibdib ni Lucas nang marinig niya ang sinabi ni Amor sa kanya. Gustuhin niya mang maiyak ay hindi niya na yon pinakita kay Amor. Imbes, binigyan niya ng matamis ng ngiti at halik sa noo ang dalaga. Lucas, hindi na ba ako makakalakad? Tanong ulit ni Amor kay Lucas. Ganon na lamang ang pagbagsak ng mga luha sa mata ni Amor nang yakapin siya ni Lucas.